Okay na, nice. 10 years old. So may overnight camping yung school namin. Siyempre, excited ako dahil makakasama ko yung mga kabarkada ko. Kaso medyo nawala yung excitement ko nung nalaman ko mag-hiking kami. Ayoko nun eh, nakakapagod yun. Pero okay na rin kasi no, I'm with my boys. So ito na, naglalakad na kami. Eh ang daldal namin, kaya naunahan na kami ng mga babae. At sa sobrang init ng araw, kita ko yung mga kaklase ko, pucha, nagtanggal ng t-shirt. Eh di sabi ko, magtatanggal din ako ng t-shirt. Mainit eh. Ano ka ba? Ano ka yung t-shirt mo? Nakakahiya! Bakit? Ano ka ba? May boobs ka na, oh. Hindi Kita, boobs kita. yan. Muscles yan. Ayusin mo nga yan. Hindi ka lalaki, babae ka. Ba't sina Christopher okay lang? 10 years old. Mula sa bahay ng mga magpipinsan, lumipat kami sa bahay ng tita ko, si Tita Kay. Kasama niyo yung tatlong niyang anak, at saka yung tito ko, si Tito Roberto. Doon ko na-realize na mahilig pala ako magluto. Kasi tuwing Sabado, pupunta kami sa farmer's market, tapos talagang makikita ko yung mga paborito kong gulay, mga paborito kong prutas. Una-una kong gagawin, bibili ako ng buko juice. Tapos sa katabi nun, may nagtitinda ng itlog na maalat, so bibili ko rin siya. So habang naglalakad ako, iniinom ko yung buko juice, kinakain ko yung itlog na maalat, nakikita ko yung mga masasarap na pagkain na gusto kong lutuin. Pumunta kami sa meat section. At doon, natuto ako kung paano kumilatis ng mga sariwang karne. Pinipisil-pisil, kinukurot-kurot. Tapos yung mga isda, nakikita ko rin. Inaamoy ko yung hasang, sariwa ba o hindi. Makintab ba yung kaliskis? Yung mata ba? Puti o pula? At habang kinikilatis ko ang mga isda, habang tinitignan ko yung mga karne na bibili namin para sa tanghalian, bigla kong naramdaman na si Tito Roberto parang kinukurot niya rin yung suso ko. Nakapatong yung braso niya sa balikat ko at nararamdaman ko na pinaglalaroan niya ang aking suso. Sige na. Makapili ka na ba ng gusto mo? Eh no, may melon dyan. Mani. Tapos may pakwan. Ano? Anong gusto mo? Hindi po, okay na po ako dito sa buko juice tsaka sa itlog na maalat. Nararamdaman kong nagigising ang mga butlig ng suso ko. His hands is like crawling and creeping over my nipples. His hands were like ghostly. But it felt good. Is it right for me to feel that sensation? I was 10. 10. I did not understand. How could I? No child should. Boobs. Suso. Dede. Habang umuumbok at lumalaki, lalo ko nare-realize na hindi siya bagay sa lalaki.
ganun. Ano to? Ano ako? Girl? Boy? Bakla? Tomboy? Obviously, di ako boy kasi may tumutubong ganito eh. Feeling ko naman talaga hindi ako girl. Hindi ako pwede maging bakla kasi ayoko naman sa lalaki. So, ano? Tomboy? Tomboy ako. Kailan? Bongga.